Palagi ka bang bloated pagkatapos kumain? Minsan constipated ka. Tapos minsan naman parang gustong-gusto mo agad tumakbo sa CR. O baka pagod ka lagi kahit matagal ka ng tulog. Bakit hindi lang ito stress? Baka may sinasabi sa'yo ang bituka mo. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 10 palatandaan na dapat niyong bantayan. Panoorin niyo hanggang dulo dahil sa huling bahagi, malalaman niyo kung bakit malaki ang kinalaman ng bituka sa buong katawan niyo, pati sa mood niyo. Bakit importante ang bituka? Dahil hindi lang ito basta lugar kung saan natutunaw ang kinakain. Malaki ang trabaho nito sa enerhiya natin, sa immune system at sa mood natin. Simulan na natin. Number 1. Palaging bloated pagkatapos kumain. Normal lang na minsan bumubuo ang tiyan, lalo na pagkatapos ng malaking kain. Pero kung palagi na itong nangyayari, sumasakit, parang may gas sa loob, pwedeng senyales ito na hindi maganda ang balanse ng bakterya sa bituka mo. Pwede rin itong sensitivity sa ilang pagkain, gaya ng gatas o masyadong maraming kanin. Subukan niyong tandaan kung anong kinain niyo bago ito nangyari. Baka doon niyo makita kung anong pagkain ang trigger. Number 2. Madalas na parang may nasusunog sa dibdib o lalamunan pagkatapos kumain. Ito yung tinatawag na acid reflux. Nangyayari ito kapag ang acid sa tiyan ay umaakyat pabalik pataas. Kung minsan, normal lang. Pero kung 3 beses o higit pa kada linggo, dapat na itong bantayan. Number 3. Hindi regular ang bowel movement mo. Minsan, constipated. Minsan, diarrhea. Ang healthy na bituka ay may regular na pattern. Hindi ibig sabihin dapat araw-araw, pero dapat predictable. Kung palit-palit kayo ng constipated at diarrhea, o kailangan niyong mag-strain ng husto, senyales ito na may hindi maayos sa loob ng bituka niyo. Number 4. Palaging pagod kahit sapat naman ang tulog. Nakakagulat ito, pero malaki ang trabaho ng bituka sa pag-absorb ng vitamins at minerals mula sa pagkain. Kung hindi healthy ang bituka mo, hirap ang katawan mong mag-absorb ng nutrients kahit healthy ang kinakain mo. Kaya pagod ka pa rin kahit maganda ang tulog at diet mo. Number 5. Madalas na sakit ng ulo o mahirap mag-focus. Konektado pala ang bituka natin sa utak. Kung palagi kayong naguguluhang mag-isip o mahirap kayong mag-concentrate, huwag agad isipin na trabaho lang o stress ang dahilan. Pwedeng may kinalaman din ito sa bituka nyo. Number 6. Bigla-biglang pantal o acne na wala namang malinaw na dahilan. Kilalang kilala na ngayon na konektado ang balat natin sa bituka natin. Kung hindi balanse ang bakterya sa loob, madalas itong lumalabas sa balat. Pantal, acne, o allergy. Kaya kung sinusubukan nyo na lahat ng skincare pero paulit-ulit pa rin, baka oras na tignan nyo ang diet nyo. Number 7. At importante ito, biglang pagbaba o pagtaas ng timbang na wala namang binago sa diet o exercise. Kapag healthy ang bituka, naaapektuhan ang metabolismo ng katawan. May koneksyon ng gut bacteria sa timbang at insulin sa katawan. Kaya kung bigla kayong tumataba o pumapayat na walang malinaw na dahilan, mabuting ipatingin ito sa doktor. Number 8. Bigla na lang kayong naiinis sa pagkaing dati niyong kaya, gaya ng gatas o matatabang ulam. Kung dati kayang uminom ng gatas pero ngayon nagkakaproblema na ang tiyan nyo, ito ay senyales na nagbabago ang gut bacteria nyo. Number 9. At ito yung sinasabi ko sa simula.
bigla ang pagbabago sa mood. Mas madali na kayong may stress o mag-alala. Alam nyo ba na malaking bahagi ng serotonin, ang hormone na nagpapasaya sa atin, ay ginagawa pala sa bituka, hindi sa utak? Kaya kung may problema ang bituka mo, naaapektuhan din ang mood mo. Kaya kung palagi kayong naiirita o mabilis mag-alala, huwag agad isipin na ganito lang talaga ako. Pwedeng may pisikal na sanhi ito at galing sa bituka mo. At pang-sampo, isang topic na madalas nating pinagtatawanan, ang amoy ng utot at dumi. Kung sobrang tapang ang amoy o malaking pagbabago sa itsura ng dumi nyo, ito ay direktang senyales mula sa bituka. Hindi dapat ikahiya ang pagbabantay dito. Isa ito sa pinakamadaling paraan para malaman kung healthy ang bituka mo. Ngayon na alam nyo na ang mga palatandaan, gusto ko namang ibahagi sa inyo kung ano ang mararamdaman nyo kapag healthy na ang bituka nyo. Dahil hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit. Malaki rin ang makukuha niyong benepisyo. Una, mas maganda ang digestion. Wala nang bloating, wala nang masakit na tiyan pagkatapos kumain. Regular at predictable na ang dumi nyo. Pangalawa, mas maraming enerhiya. Dahil mas maayos na ang pag-absorb ng nutrients. Mas mararamdaman nyo ang init at lakas ng katawan. Hindi yung pagod agad kahit konti lang ang ginawa. Pangatlo, mas malakas ang immune system. Malaking bahagi ng immune system natin ay nasa bituka. Kaya kapag healthy ang bituka, mas hindi kayo madaling magkasakit. Mas kaunti ang sipon, ubo at iba pang minor illnesses. Pang-apat, mas maganda ang balat. Kapag balanse ang bakterya sa loob, mas kaunti ang pantal, acne, at iba pang skin problems. Panglima, ito yung pinakagusto kong bahagi. Mas stable ang mood. Dahil healthy na ang production ng serotonin sa bituka. Mas kalmado kayo. Mas hindi madaling ma-stress at mas maganda ang focus sa trabaho o pag-aaral. Kaya makikita nyo, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa problema. Ang healthy na bituka ay parang foundation. Kapag maayos ito, halos lahat ng parte ng katawan nyo ay sumusunod. I-recap natin. Bloating, acid reflux, hindi regular na dumi, palaging pagod, mahirap mag-focus, pantal sa balat, biglang pagbabago ng timbang, hindi na kayang pagkain, pagbabago ng mood, at amoy ng utot at dumi. Kung marami kayong na-relate dito, huwag mag-alala agad. Hindi ibig sabihin nito na may seryosong sakit na kayo. Ang unang hakbang ay pagbabantay kung ano ang normal para sa katawan nyo. Kung tuloy-tuloy ang mga sintomas nito, mas mabuting kumonsulta sa doktor. Kung meron kayo sa 10 palatandaan na to, i-comment nyo sa baba. Salamat sa panonood at ingat lagi mga ka-health. Paalam!